Ma, tingin ko na curse ako. Nanginginig ako sa ilalim ng kumot habang hawak ang mga papel na may paulit-ulit na sulat kamay. Bago ba naging gusto ang copy-paste at nakakatakot na chain messages sa Messenger o mga kababalaghang nagtitrend sa TikTok, may isang bagay na sapat na para mamutla at mapatakbo ang isang batang 80s o 90s. Ang chain letter. Isinulat sa papel, itinupi ng maliit at ipinasa na para isang lihim na sumpa. Para sa isang bata noon, kayang-kaya itong gawing isang buhay na bangungot ang kahit pinakapayak na araw sa paaralan. Welcome back! Maupo ka muna dahil may kwento ako sa iyo. Nagsimula ang lahat noong Lunes. Yung uri ng Lunes na amoy bagong pambura, amoy ballpen na may glitters, at kung saan punong-puno pa ang lahat ng lakas mula sa weekend. Napakaingay ng silid-aralan. Naririnig ang kaladkad ng mga lumang upuang kahoy, ang kaluskos ng mga notebook, at syempre, walang katapusang debate ng mga kaklasiko. Sino ang magiging Pink 5 sa group project? Si Pink 5 ang karakter na pinag-aagawan ng lahat. Cute, matapang, may pinakamagandang hiking post sa Bioman. Sa may bintana, nakatayo ang guro naming si Miss Fermin. Abala sa pagpupunas ng lipstick gamit ang sulok ng tissue. Ang kaparehong pulang lipstick na laging kumapalat sa ngipin niya pag nagro-roll call na. Sa kabilang dapo ng kwarto, may nagbabarter naman ng makukulay na speakers sa ilalim ng desk. Ilalim ng desk, yan ang lagi kong ini-inspeksyon pagkaupo ko sa pwesto. Isang gawi na nakasanayan ko na tuwing umaga. Laging may sariling mundo ang ilalim ng desk. May lupot na papel, tasa ng lapis, at minsan mga pira-pirasong wrapper ng maridesit. Pero, ngayong araw, iba ang nahawakan ng mga daliri ko. Isang nakatuping papel. Hindi ito galing sa matalik kong kaibigan si Maricar. Isa itong chain letter. Nakasulat sa tipikal na grade 3 pad paper gamit ang formal at dikit-dikit na sulat kamay. At sa gitna nito, nakasulat ang mga salitang nagpalamig sa dugo ko. Copy this 40 times or face the consequences. Consequences? 40 kopya? Doon pa lang parang gustong tumalo ng puso ko palabas sa dibdib ko. Sobrang takot ang bumalot sa akin. 40 sulat? Ilang pad paper ang kailangan ko para roon? Lumingon ako sa buong klase at nabilang ko. 35. 35 lang kaming estudyante. Sino pa ang bibigyan ko ng natitirang 5? Ang janitor? Ang tindero sa kantina? Si Mang Celo na nagtitinda ng makukulay na sisim sa labas ng gate? O baka si Miss Fermin? Mabibilang ba sila sa sumpa? Inilapit ko ang sulat sa kaibigan kong si Maricar. Pero imbis na mapalagay ang loob ko, lalo akong nawalan ng lakas sa naging reaksyon niya. Seryoso dapat yan. Pabulong ngunit madiing sabi ni Maricar. Yung pamangkin ng kapitbahay ng pinsan ko, pinalampas yung ng sulat noon. Nahulog. Mula sa puno ng kamatis. Nabaligtad ang tiyan ko. Nahulog? Sa puno ng kamatis? Di ba't nababalam yun? Paano nangyari yun? Pero, seryosong-seryoso ang mga mata ni Maricar. Yung uri ng tingin na parang alam niya ang lahat ng madidilim na misteryo sa mundo. Nang gabi ngayon, sinimulan ko ang aking unang kopya. Sobrang higpit ng hawak ko sa ballpen. Namuti ang mga buko ng daliri ko. Bawat nanginginig na linya ng sulat, itinuturing kong proteksyon para mabuhay. Kinabukasan, ibinigay ko ang isang kopya kay Topper, ang pinaka-pasaway sa klase. Kumakas kasi siya sa paglilinis nung nakaraang linggo, kaya naisip ko, arapat dapat nang sa kanya ang konting kaba. Habang lumilipas ang oras, lalong bumigat ang pakiramdam ko. Bawat kaluskos sa paligid, bawat malimig na simoy ng hangin na dumadaiti sa balat ko, pakiramdam ko'y tanda na ng sumpa. Doon ko na-realize pag sinabi nila, harapin ang kahihinatnan, hindi agad totoong multo ang bubungad sa'yo.
Minsan, ang sarili mo mismong pag-iisip ang unti-unting nagpapahina ng lakas mo. Dumating ang hapon. Kaming rosary ang nakatoka sa paglilinis. Kinuha ko ang mga pambura ng tisa at pumunta sa labas para ipagpagama ito. Tahimik ang hallway. Mababa na ang araw at humahaba na ang mga anino sa semento. Pinagpag po ng malakas ang dalawang eraser. Puff! Isang makapal na ulap ng puting pulbos ang sumabog sa hangin. Ang dahang-dahang humupa ang usok. Halos mapatigil ang paghinga ko. May nakatayo sa harap ko. Puti ang buong mukha. Mabulo ang buhok. Hindi gumagalaw at nakatitig sa akin nang walang kurap. Umamig ang buong katawan ko. Gusto kong tumakbo pero ayaw bumalaw ng mga paa ko. Multo! Biglang umubo ang multo. Si Mildred pala mula sa grade 5 at pandang pala ng pulbos ng tisa mula sa sarili niyang pagpagpag ng eraser. Mabilis akong naglakad pabalik sa silid-aralan at parang walang nangyari. Pero bago ako makapasok, halos makabanggaan ko si Topper. Tumatakbo siya, hinihingal at pawisan na parang tumaka sa isang crime scene. Sigaw ko sa kanya, "Topper, yung chain letter, huwag mong baliwalain yon." Sumigaw siya pabalik habang tuloy-tuloy sa pagtakbo palabas ng gate. "Wala akong pakialam sa sulat mo." Dumating ang kasunod na araw at nawala si Topper. Hindi siya pumasok. Hindi niyo kasi kilala si Topper. Si Topper yung uri ng classmate na kahit may sipon, kahit baha sa kalsada, o kahit walang assignment, laging present. Siya yung promotor ng gulo sa classroom. Kaya noong bakante ang upuan niya ng umagang yun, tumigil ang mundo ko. Sa utak ng isang grade 3, iisa lang ang ibig sabihin nun. Kinain na siya ng sumpa. Sa bahay, ang utak ko ay nasa full panic mode na. Nagsimula akong magsulat na parang robot para sa mga kaklase, kay Mang Selo, pati sa guro namin sa music na nagpaiyak sa amin dahil sa pagpapakabisado ng napakahabang awit. Sa huli, inalibutan ako ng sarili kong takot at dinapuan ako ng matinding lagnat. Nanginginig ako sa ilalim ng kumot habang umiikot ang paningin ko. Ang biglang, lumutang sa tahimik na kwarto ang mabagal na kaluskus mula sa pinto. Dahang-dahang gumalaw ang doorknob. Eto na to, narito na ang consequences. Ikit-mata akong nagtago sa ilalim ng kumot, hawak ang mga nanginginig kong kamay, habang papalapit ang mga yabag sa tabi ng kama ko. Pinaplano ko na kung paano ako magmamakaawa sa multo. Ano to anak? Magtatayo ka ba ng sarili mong papelerya? Dahan-dahan kong binaba ang kumot. Si Mama, nakatayo sa tabi ko habang binubuklat ang mga naisulat na papel na nakakalat sa mesa. "Ma, tingin ko na first na ako." Ninig kong bulong. Nawala ang panunukso sa mukha ni Mama. Mupo siya sa tabi ng kama ko. Kinuha ang nanginginig kong mga kamay at hinaplos ang aking buhok. Sa unang pagkakataon, matapos ang ilang araw na pagdadala ng mabigat na sumpa, nakahinga ako ng malalim. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang 40 kopya, ang takot kay Topper, ang pulbos ng tisa, at ang takot ko na baka ako na ang kasunod na mawala. Nakinig lang si Mama. Walang tawa, at higit sa lahat, walang panghuhusga. Inalikan niya ang noo ko at dahan-dahan ang salita. "Naiintindihan ni Mama, anak. Nakakatakot talaga ang sulat na to kasi sinadya nilang gawing makatotohanan ng mga salita para maniwala, makabasa. Normal lang na matakot ka." Tumingin siya sa mga mata ko at ngumiti ng malumanay. "Pero gusto kong malaman mo na gawa-gawa lang ang mga ito. Parang guni-guni o kwentong pampatakot. Ang papel, sulat kamay, palayang magic o sumpa para makapanakit ng tao. May gumawa lang nito para tignan kung ilan ang mapapaniwala nila. Parang laro." Inabot niya ang mga pira-pirasong papel na sinulat ko at ngumiti. Si Topper, nagka-LDM lang dahil sa hilaw na mangga na kinain niya nil Aling Susan. Hindi mo kailangan tapusin ang 40 kopya.
Tapusin natin sa iyo yung chain ng takot. Walang masamang mangyayari sa iyo. Nandito si Mama at ligtas ka. Parang biglang nabunutan ng napakalaking tinik ang dibdib ko. Hindi pala ako mababaw. Hindi pala ako tanga dahil natakot ako. Naiintindihan ako ni Mama. At higit sa lahat, ligtas ako. Sa simpleng haplos niya, unti-unting napawi ang lagnat at takot ko. At sa wakas, nakatulog ako ng payapa. Hindi ko kailanman natapos ang 40 kopya. Pero walang masamang nangyari. Well, bukod sa marunong na akong mag-spell ng consequences ng walang mali, na-realize ko na karamihan sa mga nakakatakot na bagay noon ay hindi naman talaga totoong multo, kundi bunga lang ng isang napakalawak na imahinasyon. Ito ang inyong storyteller na nagpapaalala sa inyo na hindi lahat ng chain letter ay naghahatid ng kapahamakan. Minsan, nagiiwan din ito ng isang magandang alaala. Isang patunay kung gaano kakulay at kalawak ang imahinasyon ng isang bata. Ang dalisay at walang tinpang pananaw na iyon ang nagiging daan para tayo'y maging bukas sa mga aral at kaalamang dadalhin natin habang nabubuhay sa mundong ito. Dahil ang pag-alala na minsang tayo'y naging bata, kulang man sa kaalaman pero puno ng pagtataka, isapat na para ipaalala sa atin kung sino talaga tayo. Ang maaga, clumsy, at curious na bersyon ng ating sarili ay ang bersyong laging dapat alalahanin at mahalin. At sa mga araw na pakiramdam mo'y mabigat ang pagdadala ng buhay, isipin mo lang ang batang iyon. Dahil ang ating mismong nakaraan, ang ating younger self, ay pwedeng maging isang ligtas na pahingahan sa gitna ng mundong ito. Hanggang sa susunod, magkita-kita ulit tayo dahil may kwento si Raya.